The one who controls the rebound, controls the game. Karaniwan sa mga big man na basketball players ang kumuha ng rebound. Hindi ganun kadali ang rebound, lalo na kung mas matatangkad at mas malalakas ang mga kalaban mong big man. Pagalingan pumuesto, todo bigay na pag-box out at matinding pisikalan ang kailangan para lang makakuha ng bola. Kung minsan nga ay kinakailangan mo pang dumive para lang masagip ang bola at makakuha ng possession. Sa araw-araw na pagtapak sa court, ganyan ang trabahong ginagawa ng mga basketballistang big man. Mapa-ordinaryong liga sa barangay man o mapa PBA na isang professional league dito sa Pilipinas. Guys like Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen at Mark Pingris ng Magnolia ang mga halimbawa ng big man sa PBA na alam natin kung gaano kalakas rebound. Pero paano kung ang isang gwardya o point guard sa PBA ang kayang gumawa ng malulupit at nakakagulat na rebounds? Hahangaan at iiduluhin mo ba siya? Yan ang pambihirang katangian ni Scottie Thompson na siyang nagbigay ng kasikatan sa kanyang karera sa PBA. Ito nga pala si Nash Basketball TV. Tara at pag-usapan natin ang kwentong PBA ng rebounding guard ng Barangay Ginebra na si Scottie Thompson. Si Earl Scottie Carrion Thompson na may taas na 6'1" ay ipinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur. Ang kanyang pangalang Scottie ay galing sa sikat na NBA player noon ng Chicago Bulls na si Scottie Pippen. Sobrang big fan ng Chicago Bulls ang tatay ni Scottie Thompson noong kapanahunan nila Michael Jordan at Scottie Pippen. Noong kabataan ni Scottie ay hiling nito ang paglalaro ng volleyball, dancing, drag racing with motorcycles, and BMX biking. Minsan pang nadisgrasya ito sa BMX nang matusok sa leeg ng manibela. Lumaki si Scottie na hindi masyadong nakapiling ang kanyang ama na si Joseph Thompson dahil nagtrabaho ito sa overseas bilang seaman para matustusan ang financial na pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung nagtataka ang iba sa inyo kung bakit Thompson ang apelyido ni Scottie, ito ay dahil sa Amerikano ang kanyang great-grandfather. Ang kanyang tatay na si Joseph Thompson ay apo ng United States serviceman na si William Thompson. Para sa kaalaman ng mga fans ni Scottie, ang kanyang tatay ay isang superstar sa Intertown League in Davao del Sur. Dito nakuha malamang ni Scottie ang pagiging dugong superstar. Lumaki si Thompson sa anino ng kanyang ama sa basketball at madalas ay naikukumpara ito sa mga galaw ng kanyang tatay. High school noon si Thompson sa Corheso College in Digos and later sa Agro-Industrial Foundation College in Davao nang madalas makarinig ng mga komento tungkol sa kanyang paglalaro ng basketball. Pagkatapos ay dumating ang panahon ng magseryoso sa basketball si Scottie at dito na unti-unting lumabas ang kanyang potensyal ng pagiging superstar sa basketball. Taong 2010 nang madiskubre si Scottie Thompson noong high school at napasama sa palarong pambansa na ginanap sa Tarlac na kung saan siya namataan ng Perpetual Help Juniors coach Tonichi Pujante. Ayon kay Scottie, nakapaglaro siya sa palarong pambansa at nirepresenta ang Region 11 at napili siya na maglaro sa Nike Elite Camp. Matapos ang palarong pambansa, walang nakapansin sa potensyal ni Scottie maliban sa Perpetual Health na siyang nag-offer sa kanya ng scholarship. Isang malaking desisyon ang ginawa ni Thompson nang lisanin niya ang Davao at nagbakasakali sa Maynila upang tuparin ang kanyang pangarap gamit ang talento at galing sa basketball. In his rookie season sa NCAA, suot ang uniforme ng University of Perpetual Health. Nagsilbi siyang 6th man at nag-average ng 6.6 points, 4.2 rebounds and 1.9 assists in 18.3 minutes per ball game. Unang taon pa lang ni Scottie pero very decent na agad ang kanyang mga numero sa kapirasong oras na binibigay sa kanya ng kanyang coach. Nakakilala ng gusto at pumutok ang pangalang Scottie Thompson taong 2014 nang itanghal siya bilang most valuable player at nagposte siya ng napaka-impresibong 26.5 points and 10 rebounds per ball game. Isang pambihirang performance lalo na sa kategorya ng rebounding. Imagine mga kabasketball, isang point guard si Scottie Thompson pero nag-average ito ng double digit sa rebounding. Kailan ba huling beses na mayroong point guard na nag-average ng double digit sa rebounding sa collegiate league? Bukod sa kanyang mga averages, may ilang beses din na gumawa si Scottie Thompson ng mga triple-double performances para sa Altas at dinala niya sa Final Four ang koponan during his MVP season. Sa sumunod na taon at sa kanyang final year sa NCAA 2015,
Patuloy ang mga triple-double performances ni Scottie pero inalat ang kanyang eskwelahan at nabigong pumasok sa Final Four. Hindi man pinalad na makatikim ng kampyonato sa NCAA, kabaliktaran naman ang nangyari sa kanyang paglalaro sa PBA D-League. Katuwang mga fellow college standouts at future draft batchmates na sina Chris Newsome, Baser Amer, Troy Rosario at Garvo Lanete nakuha ng Happy Fresh Fighters ang kanilang first ever PBA D-League Championship. Pagdating naman sa international experience, parte si Scottie ng 12 months Sinag Pilipinas lineup at nakakuha ng gintong medalya sa 2015 Southeast Asian Games and SIABA Championship na parehong ginanap sa Singapore. Dala ang kanyang experience sa collegiate at amateur league, pumasok sa 2015 PBA draft si Scottie Thompson at na-draft bilang 5th overall ng Barangay Ginebra. Excited ang mga taga-Barangay Ginebra na mapanood si Scottie Thompson sa PBA at sa kanyang unang laro, nag-register ito ng 5 points, 3 rebounds, 6 assists, and 2 steals in 16 minutes of play against Pure Food Star Hotshots. Natalo man ang Ginebra sa laro, nakakitaan naman ng magandang performance si Scottie sa maiksing playing time na binigay sa kanya dahil halos isang linggo pa lang nakapag-practice si Thompson sa Barangay Ginebra. Nagpakita ng totoong bangis sa paglalaro si Scottie noong December 5, 2015 nang talunin ang Blackwater Elite at mag-record ng halos triple-double performance, 9 points, 9 rebounds, and 6 assists. Nang makapasok sa semifinal of 2016 PBA Governors Cup ang Ginebra, nag-register si Scottie Thompson ng triple-double performance at tinulungan makapasok ang koponan sa PBA Finals. Pagdating sa finals, dito na gumawa ng makasaysayang game winner si Justin Brownlee sa Game 6 ng kanilang series versus Meralco Bolts ni Allen Durham. Ito ang kauna-unahang championship ni Scottie Thompson sa PBA at winakasan ni Brownlee ang 8-year championship drought ng Ginebra sa pamamagitan ng buzzer beater 3-pointer. Sa rookie season ni Scottie at sa loob ng 49 games played, nag-average ito ng 5.5 points, 5.1 rebounds at 3.2 assists per ball game. Pagdating ng 2017 PBA Philippine Cup, dito mas kumuha ng atensyon si Scottie na mag-average ng 10.4 rebounds per game. 4th place siya sa leading rebounding players ng liga sa likod ng 16 rebounds si Junmar Fajardo, 11.6 rebounds ni Raymond Almasan at 10.7 rebounds ni Sean Anthony. Grabe talaga ang rebounding skills ni Scottie Thompson at puro mga big man ang mga sinundan niya sa ranking. Back-to-back championship ang nakuha ni Scottie nang makuha muli ang 2017 Governors Cup Championship sa pamumuno pa rin ni Justin Brownlee. Nagtapos ang kanyang sophomore year sa PBA at itinaas ang mga numero. Nag-average ito ng 8.5 points, 7.9 rebounds, 4.4 assists at 1 steal per ball game. Patuloy ang pag-angat ng laro ni Scottie Thompson sa 2018 at nag-average ng 9.3 points, 9 rebounds, 5.7 assists at 1.4 steals per ball game. Nakuha niya ang kanyang ikatlong championship sa 2018 PBA Commissioner's Cup at itinanghal na PBA Finals MVP. Ayon sa kanyang teammate na si L.A. Tenorio, the future is bright para kay Scottie Thompson sa PBA dahil sa kanyang magandang performance sa batang karir nito sa PBA. Ayon pa kay L.A., hindi malayo na si Scottie Thompson ang susunod na magiging face of the PBA dahil sa kanyang work ethic, effectiveness sa koponan, relentless rebounding, mahigpit na pagdepensa at sa kanyang mga malulupit na assist. Hahanga ka rin sa diskarte ni Scottie Thompson dahil sa kanyang batang karir sa PBA, nakapagpundar na agad ito ng isang negosyo na unang tinayo sa Digos taong 2016, isang high-end barbershop at pinangalanan niya na Thompson's Sports Hair Shop dahil noon pa man ay talagang pangarap na niya magkaroon ng ganitong negosyo. Ayon pa sa kanya, na hindi mo masisiguro kung hanggang kailan tatagal ang karir ng isang basketball player, kaya't naisip niya agad i-secure ang future ng kanyang pamilya. Agad naman itong nakilala at patuloy ang pagdami ng mga branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Narito ang mga career highlights and awards na natanggap ni Scottie Thompson sa kanyang karera sa basketball. 3-time PBA champion, PBA Finals MVP, 4-time PBA All-Star, PBA Mythical Second Team, PBA All-Rookie Team, PBA Most Improved Player, PBA D-League Champion, NCAA Philippine Most Valuable Player, NCAA Philippines Most Improved Player, 3-time NCAA Philippines Mythical Team. At yan ang kwentong PBA ng Ginebra player na si Scottie Thompson.
Kung meron kayong mga PBA players na gusto nyong ma-feature sa ating susunod na mga videos, mag-comment lang sa ibaba at pipilitin nating mapagbigyan ang lahat ng inyong mga request. Hanggang dito na lang muna mga kabasketball. Thank you and God bless, and see you on my next video.